Anong pangalan niya? Hindi ko pa alam. Tumatayo kang nanay niya, hindi mo alam ang pangalan niya? Laki po ang pangalan ko. Fatima, bakit hindi mo wala ang pangalan mo sa isip ko? Baka bumabalik na yung alaala mo. Bakit mo ko dinala dito? Para maalala mo ang kinalalagyan mo. Kung sino ako at kung sino ka bilang aswang. Pinili mong kapangyarihan ang handog ko dahil sa katangahan mo. Sinakripisyo ko ang sanggol na dinadala ko. Kinuha ko lahat ng gusto niyo. Sapat na yun. Diyos ko, hindi ko po mahalap sila Madre Benatangel dahil sa kapansanan ko. Tulungan niyo po sila na mahalap ako. Parang hawa niyo na naman po. Bahala na sila sa buhay nila. Bahala na rin ako sa akin. Ikaw na lang ngayon na nasa isip ko, Raquel. Kapag naging anak na kita, magiging masaya na ako. Fatima? Sana maging babae ang baby natin. Kasing ganda, kasing bait ng nanay niya. Alagaan kita. Mahal na mahal ka ng nanay. Alam mo yung pagbalik ng alaala, biglaan lang yan darating. Ang alaala natin, nagsisiksikan lang yan sa isang kwarto. Pero kapag nasusiyan mo yung pintong yan, biglang maglalabasin natin ang alaala niya. Sabay-sabay pa, bago unahin palabas. Fatima! Fatima! Umalis ka na at huwag na huwag ka nang babalik dito. Ano nangyari sa'yo? Buntis ako. Wala akong matitindahan. Bahala ka. Kailangan ko lang makalabas ng lugar na to. Nararamdaman ko parating na sila. Matay. Mahal naman. Tulong ka na dito sa piling. Kung buhay pa ang anak ko, siya ang tatapos sa kampo ng dilim sa lahi ng aswang at hintay kong mangyari. Bakit ba patuloy mo itinatanggi ang iyong pinagmulan? Nasa dugo ko ito pero hindi ito magkatao. Ano ba hinahaon ng mga yan? Pananangkal. Auntie Offie, pakibilisan na lang ha. Hindi na secure tong lugar natin. Alam mo, kahapon pa kita napapansin. Parang mainit ang ulo mo. Nung umalis tayo klaben, hindi mo na ako kinibo. Pwede ba bilisan na lang natin? Ayoko mag-usap. Alam kong naapektuhan ka rin sa pagkawala ni Fatima. Pero hindi mo kailangang magmatigas. Sanay na ako mawalan. Hindi na bago to. Pero si Fatima ito. Asawa ko din ang nawala noon. Asawa ko at ang pinagbubuntis niyang anak namin. Nabigo rin akong hanapin siya gaya ng nabigo kong hanapin si Fatima. Pero ganun talaga yun, di ba? Ganyan talaga mundo. Kapag may mahalaga sa'yo, kapag may mahal ka sa buhay, kukunin. Tanggap ko na yun. Kaya kung pwede lang, please, bilisan na lang natin. Ano nangyayari dito? Bigla po siyang kwarto niya nagwawala eh. Nakabalik na yung alaala. Sige, dali niyo sa ating room para mahulente ulit. Dali! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako!
lakas pa rin ng alon, Raquel. Naririnig mo naman, di ba? Hindi pa kita may hahatid. Sige po, maghihintay na lang po ako ulit. Pero huwag kang mag-alala. Lilibangin kita habang magkasama tayo. Para hindi ka mainip sa paghihintay. Babalik pa rin po ba yung mama kagabi? Sino? Si Supremo? Sino po ba siya? Tsaka, bakit po parang ang bilis-bilis po niyang kumilos? Minsan po naririnig ko siyang malayo sa akin. Tapos po, minsan, katabi ko na siya. Tsaka, bakit po amoy nabubulok siya? Natatakot po ako sa kanya. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa'yo masama hanggat magkasama tayo. Ano po ba siya? Naniniwala ka ba sa aswang? Aswang ang lalaking yun. Pero huwag kang mag-alala. Kaya kitang protekta. Kaya huwag kang matakot. Nakakita na po ako na aswang. Isang mangkukulam tsaka isang tikbalang. Pero natalo ko po sila. Hindi po ako natatakot sa kanila. Natalo mo aswang? Nakita ka mo? Paano? Bulag ka eh. Mapagbiro ka talagang bata ka. Halika, umuwi na tayo para may makapag-almusal ka na tapos ikwento mo sa akin lahat ng mga nakikita mo, ha? Ay, Raquel, nasigatan ka. Paalisin niyo ako dito! Pakawalan niyo ako! Ayoko dito! Mo yan! Ayoko na to eh! Paalisin niyo ako dito! Ayoko dito! Tama na! Buti, Ma'am Grace, bumalik po kayo. O bakit? Si Luwalhati po. Ano nangyari kay Luwalhati? Ano nangyari? Ayoko! Ayoko yan! Ayoko! Ayoko yun! Ayoko yun! Betty, tigilan mo to. Grace? Grace! Halika dito. Inumin mo to. Makakatulong yan para kumalma ka. I'm so sorry sa ginawa ni Betty. Tinanggal ko na siya. Hindi niya dapat ginawa yun sa'yo. At wala siyang pahintulot na gawin yun. At hindi rin ako dapat nandito. I know. Noon mo pa sa akin sinabi niya. Dahil kailangan mo hanapin ang anak mo. Oo. Dahil hinahanap din siya ng mga aswang. At kailangan ko silang maunahan. Sinasabi mo na wala kang diferensya, pero naniniwala ka sa aswang? Malalim ang takot mo sa kanila. Manifestation niya ng trauma. Naniniwala ka sa isang bagay na hindi naman totoo dahil may nangyari sa'yo sa nakaraan mo. Luwalhati, hindi totoo ang aswang. Totoo ang aswang. At kaya kong patunayan sa'yo. Papaano? Ang dugo ko. Ang dugo kong ebidensya na totoo ang mga aswang. Papaano mo mapapatunayan nang dahil lang sa dugo mo ang tungkol sa aswang? Ibang dugo ko. Dahil isa ako sa kanila. Isa akong aswang. Aray!
dugo niya. Dugo ito ng aswang. Iba ang dugo ng tao sa dugo ng aswang. At dugo ko ang ebidensya at katunayan na totoo ang mga aswang. Walhati. Tigilan mo na ang kalokohan to. Malaki siguro naging epekto dyan sa utak mo. Yung mga ginawa sa yung ECT, kaya kung ano-anong pinaniniwalaan mo. Tigil mo na to. Totoo ang sinasabi ko. Hindi mo matanggap dahil hindi ka naniniwala. Isa akong aswang, kaya madaling maghilom ang sugat ko. Kaya nakaligtas ako sa bingit ng kamatayan nang mabangga mo ko. May mga bagay na may hirap paniwalaan. Dahil labas to sa karaniwang nalalaman ng mga tao. Sinasabi ko to sa'yo dahil mabait ka. At alam kong tutulungan mo. At kung gusto mo ng katunayan, kuhanan mo ako ng dugo. May dugong aswang ang batang ito. Paano nangyari yun? Malalim ko ba yung sugat? Hindi, mababaw lang. Gagalingin din agad. Sige, halika. Umuwi na tayo para maayos to. Ang liit naman ng place na yun, love. Bakit naman yun ang pinili mo? Okay lang yan. Mas ligtas yan kaysa sa dati nating bahay. Ano ba kasing nangyari? Confidential. Tungkol na naman to sa aswang, no? Kasi pag bawal sabihin, tungkol na naman yan sa aswang, eh. Ano, Tita Ovi? Ayaw niya pa sabi. Dali lang ah. Paul! Hello, Boss Chip. Bumalik ka na kagad dito. Bakit? Anong development? Eh, Boss Chip, mayroong kakaibang nangyayari doon sa Capre. Sige, sige. Papunta na ako. Auntie, kayo na bahala dito? Ako na bahala. Sige, mag-iingat ka. Bye, love. Ingat ka. Sige, ako na po yun. Bigat. Hindi naman, kayang-kaya na. Mahapdi po. Tiisin mo. Mas mabilis kumaling ang sugat kapag malinis. Sige po. Hindi ba ganito ang ginagawa ng nanay mo kapag nasusugatan ka? Ganyan din po ang ginagawa ni Mother Ben. Habang nililinisan niya, sinasabi niya po, hindi masakit kahit masakit. Mother Ben? Nakakaibang pangalan para isang babae. Hindi naman po siya babae. Bading po siya. Bading? Lalaki po na kilos babae. Hindi po ako nanggaling sa kanya. Napulot niya lang po ako kasama si Angel. Si Angel po yung aso ko. Sila po yung pamilya ko. Sila na po yung nag-aalaga sa akin. Wala ba siyang naikwento tungkol sa totoong magulang? Napulot lang daw po niya ako sa estasyon ng tren. Hindi ko nga po nakilala yung magulang ko. Si Mother Ben po ang tumatay yung nanay at tatay ko. Sila po ni Angel. Saan po kayo pupunta? Sandali, naubusan ako ng dahon pang tapal ng sugat mo. Maghahanap lang ako. Ano? May dagong aswang ang bata? Anong klaseng aswang siya? Hindi pa rin siya dumadaan sa ritual ng pagtanggap. Wala siyang kapangyarihan ng aswang.
Pero dumadaan sa dugo niya ang pagkaaswang. Pero, paano nangyari yun? Di ba nga kwento niya sa'yo na naging sanggol siya? Di ba nga ang mga aswang ay mabagal, tumanda? Tingnan mo nga ako eh. 20 taon na nakakalipas, wala pa rin nagbago sa akin. Tumatanda siya tulad ng isang tao. Ibig sabihin, may dugo din siyang mortal. Ano? Kalahating aswang? Kalahating mortal? Siya nga ang tinakda. Maaring siya nga. Pero ang pangalan ng itinakda ay Fatima. At Raquel ang pangalan ng batang ito. Baka nagkamali naman si Kanlaon. Baka hindi Fatima talaga ang totoong pangalan ng tinakda. O baka, yung batang yun, nagsinungaling siya sa'yo. Nagsinungaling? Mukhang Fatima ang tunay niyang pangalan. Pinatago niya lang sa'yo. Mukhang hindi lang ikaw ang marunong magpanggap, Anaira. Narinig ko, nag-uusap ko ni Mateo kanina. Yung kinakwento niya yung tungkol sa dati niyang asawa tsaka kay Fatima. Hindi ko na nga natanong kasi mainit yung ulo. May nangyari ba kay Fatima? Ayaw niya pa sabi eh. Tita Ophie naman, kayo rin ba? Kasi, baka kasi may maitulong ako. Alam niyo naman, taga-media ako, di ba? Okay, fine. Kung ayaw niyo pag-usapan si Fatima, edi yung dati na lang niyang asawa. Bakit ba hindi pa siya nakamove on hanggang ngayon? Eh, hello, ako yung girlfriend niya. Dapat nakalimutan niya yung babaeng yun. Bernice, may mga bagay na hindi madaling kalimutan. Kaya hindi makamove on. Alam mo ba kung anong nangyari sa asawa niya? Hindi. Ayaw niyang sabihin eh. Sabi niya, hindi daw ako maniniwala. Hindi ko nga alam kung anong itsura ng babaeng yun eh. Kasi kahit sila, walang picture. Kahit ako, hindi ko alam kung anong itsura niya. Nawala na siya bago ko pa siya makilala. Gusto mo bang malaman kung paano siya nawala? Paano nga ba? Kinuha siya ng mga aswang. At sinisisi ni Mateo ang sarili niya sa pagkawala ng asawa niya. Hindi ibig sabihin nito, naniniwala ako sa sinasabi mo. Kaya ako kinuha ang dugo mo para patunayan sa'yo na mali ang akala mo. Makikita mo. Ikaw ang mali. Hindi ako. Malalaman natin. Uho na ako. Asan na ang hinahanap ko? Anong bago? Uho na ako! Yan, gutom na yan, sir. Eh, Boss Chip, kung ano ang binigay namin eh, pero ayaw pa rin talaga kumain. Ano ba gusto niyan? Hindi natin pwede bigay kung anong gusto niya. Dahil di natin alam kung saan kukuha. Ang ano? Kaluluwa! Kaluluwa ng tao ang kailangan ko! Saan ang kaluluwa? Fatima pala ang pangalan mo. Mother Ben, maraming salamat
Salamat po. Mahal na mahal ko po kayo. Mas mahal kita dahil. Awel. Nasaan na kaya si Fatima? Sana ligtas siya. Kung nasaan man siya ngayon, sana may nag-aalaga sa kanya. Sana nasa mabuti siya mga kamay. Sana ligtas ang bibigyan natin. Magugustuhan mo ang pagkain ngayong gabi? Salamat po, Nanay Anaira. Ang bait-bait niyo naman po. Ang sarap niya rin po mag-alaga. Sarap mo kasing alagaan. Nanay Anaira, ano po kaya kung sumama na lang kayo sa amin ni Mother Ben? Total, nag-iisa lang naman po kayo dito. Siguro po mas maganda kung magsama-sama na lang tayo. Sige, Raquel. Magugustuhan ko yun. Yay! Raquel, may tatanong lang ako sa'yo. Totoo ba yung kwento mo sa akin na nakakita ka ng aswang kahapon? Nakakita ka ng isang tikbalang at isang mangkukulam? Opo. Totoo po, nakakita nga po ako. Hindi ko nga po alam kung paano ko nakakakita eh. Pero pag may panganib po at pag may nakakaharap po akong aswang, bigla na lang po ako nakakakita. Hindi ko po alam kung paano. Kilala mo ba yung mga aswang na nakaharap mo? Yung tikbalang po, hindi eh. Pero yung mangkukulam po, Bulan po ang pangalan niya. Hawak po kami ni Mother Pinon, pero natakasan po namin yun. Nagsisinungaling ka ba sa akin? Hindi po. Totoo po yung sinasabi ko. Hindi po ako nagsisinungaling. Sabi po nung kaibigan ko noon, si Mang Noah, galit daw po sa Diyos ang mga sinungaling. Kung hindi ka sinungaling, bakit mo iniba ang pangalan mo? Fatima. Paano niyo po nalaman yung pangalan ko? Totoong nagsisinungaling ka. Hindi na kailang pangalan mo, Fatima, di ba? Umamin ka. Sabi po kasi ni Mother Ben, ibahin ko daw po yung pangalan ko. Kasi may mga dumutukot daw po sa mga bata na Fatima ang pangalan. Kaya po, ginawa kong Raquel. Ikaw nga si Fatima? Opo. Ibig sabihin, ikaw ang nawawala kong anak. Bumalik na po ang alaala ko dahil kay Fatima. Mula po kasi nung sinabi niya sa akin ang pangalan niya, hindi na po nawala sa isip ko. Naalala ko na ang lahat. Bakit narito na naman tayo sa ospital na to? Dito ko uling naamoy ang samyo ni Luwalhati. Naniniwala ako na makikita na rin natin siya.
Niloloko mo ba ako, Grace? Bakit? Hindi naman dugo ng tao yung binigay mo sa akin eh. Hindi siya nanggaling sa tao. Galing siya sa aswang. Mabuti naman, tumahimik ka na, Angel. Kain ka muna.